sugat. So, welcome to Beauty and Wellness Presentation. Yan. So, ang ating pong opisina ay matatagpuan po sa Alabang, Muntinlupa. Nasa tapat lang po yan ng Festival Mall. Na yung pong opisina natin ay nandyan na po siya since December 2019. So during COVID time po ay nag-exist na po siya dyan. So nung time na yon marami pong mga opisina ang nagsara pero ang Infinite Nine po or dating Shiba Zion ay talagang dire-diretso po kasi marami po talagang natulungan nung panahon po yun. So about sa mga Recording legalities po stopped. naman, about sa mga legalities ay kumpleto po sa mga legalities ang ating company. Nandiyan po lahat. Makikita nyo po yan lahat sa opisina. Yan. Yan po lahat. May FDA din po siya. Ang FDA po niya ay I think hanggang 2032 po yata yan ng ano niya, yung FDA niya. Yan. Tapos ang isa po pala sa maipagmamalaki ko rin dito na isa sa certificate ng company na to, yung pagkakaroon po ng kosher certified. So ano po ba yung kosher certified? So kung sa mga Muslim ay meron pong halal, ang kosher po ay sa mga Jews naman. So bihira po ang nabibigyan ng mga kosher certified, yun lang po yung talagang mga all organic, no preservative. At ang produkto po, pag bigyan po siya ng kosher certification, ay mas mataas po ang kanyang price. Gumaga times 3. At yan lang po yung mga product na talagang tinatangkilik po ng mga royal family, lalong-lalo na po sa bandang Europa. So, maswerte po tayo na kosher certified po itong ating produkto. So, about naman po sa nagdala po dito sa Pilipinas ay maipagmamalaki po talaga natin na kumbaga first time pong nangyari na isang doktora po ang nag-open ng supplement na networking supplement dito sa Pilipinas. Isa po siyang doktora. Yan po si Dr. Lisel Porgosa, na isa po siyang doktor, nurse, engineer, trainer, magaling na businesswoman. Ayan, lahat po ay nasa kanya na at talaga naman pong napakatalino niya. Ayan. At marami din po siyang mga nagdaluhan. So, nung una po ako nakarating dito sa company ito, kumaga na-curious po talaga ako about dito sa produkto nito. So, ang masasabi ko lang po ay napakaswerte po natin sa panahon po natin ito na kung malaking utang na loob po natin sa taong ito kay Dr. Lisel. Kasi hindi po makakarating ang produktong ito sa Pilipinas kung hindi po dahil sa kanya. Bakit? Kasi nung time po ang kwento po niyan, para at least alam niyo lang po yung background na treasure po talaga to, hindi po siya talaga basta-basta. Nung time ng 2015, namasyal daw po sila nung family nila dun sa Korea. Then pagpunta nila sa lugar na yon ay nakita ko nila itong produktong to. So, nang makita niyang produktong to na may ganong karaming nutrients, ay talagang hindi na po niya talaga nawala sa isip niya at nagdala nga po sila sa Pilipinas para to consume para sa kanilang pamilya ay naging maganda ang kinalabasan. So, naisipan po niya na gusto niyang madala ito sa Pilipinas dahil maraming Pilipino ang matutulungan. Pero hindi po ganun kadali. Kaya ako po gusto talagang kinukwento ito lagi sa inyo. Kasi dahil nga po ayaw pong pumayag ng bansang Korea na dadalhin po ito sa ibang bansa unless po na Korean din po ang magdadala. Pero dahil nga po marami pong email na pinadala si Dr. Corgosa doon po sa Korea pero talagang walang pumansin sa kanya. So, until one time po nakita po ito ng anak mismo ng may-ari na si Miss Berry Shin, na siya na po mismo yung kumontak dahil nakita po niya yung credibility ng doktor na ito. Kaya po niya pinayagan na madala po ito sa Pilipinas. Pero hindi po ganun kadali. Talagang iniyakan rin po niya ito. Kaya ganun na lang po ako kumbaga ka-thankful po sa kanya dahil talagang meron pong mga umaagaw din ng mga malalaking pharmaceutical company. Pero siya po yung nanalo. Kaya lagi ko po talagang gustong ikinukwento ito. Kaya napakaswerte po natin sa mga panahon ito na ito po ay nakarating dito sa Pilipinas. Yun. So, who we are, ito nga po yung mission and vision ng company. So, through phytonutrients and quantum science, we provide world-class health,
beauty, and wellness products, Infinite Nine Philippines OPC inspires individuals to discover a whole new way of life by giving them the opportunity to improve their health, beauty, and financial well-being, the metaphysical way through Infinite Nine community. So ito po yung aming vision to help other people live a healthy life and achieve their dreams by offering excellent health products, career milestones, and life-changing values that will make significance in the global community. So ang mission naman po ng company is for all the distributors and employees of Infinite Philippines OPC get involved in promoting health awareness and exemplifying unity and values in achieving goals while taking every opportunity to grow in the company. So gusto ko lang pong dito about dun sa Infinite Nine Philippines OPC. So ibig sabihin po ng OPC ay one person corporation. So maganda po siya kasi si doktora lang po talaga yung hindi po to katulad ng ibang corporation na marami po ang nagmamayari. Dito po ay family business lang po nila. So, kaya maganda po siya. Next, about naman po sa company's award and recognition, na-awarded po siya as Saludo Excellence Awards noong 2022. At ang Red Pine Needle Oil po ay awarded din as Best Treatment for Hypertension and Diabetes noong 2021, na talaga naman pong nasa panahon po ito ay napakarami pong may sakit na hypertension sa mga panahon ito. At ang diabetes po, napakarami din po. So yun nga, naikwento rin po ni Doktora na marami po siyang mga patient din na mga nag-i-insulin na nawala na po ang insulin because of this product. And awarded din po siya as one of the top taxpayers of Muntinlupa City. Ang corporate advocacy ay yan, marami din po siyang mga kapartner na mga organization, yung Chuchi Foundation, yon. Nagbibisit din po sila sa Cavite Center for Mental Health, nagbibigay po sila doon ng mga sack of rice, ng mga groceries, yan. Meron din po silang mga pinapaaral ng mga estudyante at may mga pinapakain din po sila, feeding 100 families in 1 year. At nandyan din po ang UNHCR. At ang isa pa nga po sa isa pong ka-partner din po nila dito sa ang Kapuso Foundation na during COVID time ay nag company po sa Kapuso Foundation ng halos nasa 100 boxes ng produktong ito para po pangalagaan ng mga health workers. Kaya po siya ay nakilala ng GMA7. So until now, meron pong mga taga GMA7 talaga nagpapatronize po ng produkto na ito. So I would like to welcome you to the world of endless charm, the infinite good health, infinite beauty, infinite success, and infinite financial freedom. So, ayan. So gusto ko lang po umpisahan ang tokong ito sa isang katanungan. Ano po ba sa tingin nyo ang pinaka-importanting or dominant na system ng ating katawan? Meron po ba kayong alam? Okay. So, kung ano po. Ang isa po sa Hello po? Para may narinig ako sumagot yun. So, ang pinaka-dominant na... Opo. So, ang pinaka-dominant po na body system ng ating katawan ay ang circulatory system. So, we have 12 human body system. So, ang circulatory system ay meron po yung consist of three parts, no? Ito po yung heart, and the blood vessels, and the blood. So, dun po sa tatlong yun, sa tingin niyo po, ano po yung pinaka-importante? Ang dominant sa tatlong yun. Yan. So, yun. Ang pinaka-importante nga po dyan sa tatlong yan ay ang dugo. Bakit? Dahil ang dugo po, yan po yung nagpa-pump ng halos 5.6 liters ng blood sa ating katawan na dumadaloy po yan sa ating blood vessels. Na ang ating blood vessels po ay nasa 100,000 kilometer. Ganun po siya kahaba. Na kaya po niyang ikutin ng 3 beses ang buong mundo. Na in 60 seconds ay kailangan po niyang makabalik sa heart to pump. Yan, ganun po ang ano po ng ating circulatory system. Na
paano na lang po kung meron po tayong bara, 'di ba? Paano po kung hindi po malinis ang ating dugo or malapot ang ating dugo? So doon na po tayo nagkakaroon ng problema. So 'yun. So bakit po 'yan? So bakit po ba tayo nagkakaroon ng problema, 'di ba? So yan po ang mga cause ng disease ay ang pagkakaroon po ng dirty blood syndrome. So bakit po tayo nagkakaroon ng dirty blood syndrome? Siyempre dahil po sa kulang po na pag-intake natin ng tubig, sa hindi tamang ating pagtulog, sa mga kinakain po natin ng mga unhealthy foods, di ba? So dahil na rin po yan sa ating environment, hindi na po hindi na po malinis ang hangin na ating nalalanghap sa napakaraming EMF or frequency ng mga radiation, di ba? Bombarded na po tayo. So hindi na po talaga safe sa mga panahon pong ito. Tapos bukod pa po doon ay yung mga kinakain po natin ay hindi na po ganun ka-fresh, hindi po tulad ng unang panahon dahil 'di ba kung ano-ano na po ang nilalagay nila sa manok, sa gulay at sa mga karne, sa isda. Marami na po silang nilalagay. So hindi na po tayo ganun ka-safe sa mga panahon pong ito. At kaya konti na lang po ang nakukuha natin na nutrients. So dahil po doon yan, nagkakaroon po tayo ng dirty blood syndrome. At dahil din po sa yung mga nagme-maintenance po ng mga dugo, ng mga gamot, yon. Isa rin po yan sa nakakasira at nakakapagpalapot ng ating dugo. So ang dirty blood syndrome po, nandiyan po ang low energy dahil mahina po ang daloy ng ating dugo or ang oxygenation, nagiging mahina po ang daloy kaya nagkakaroon po tayo ng low energy. So nagkakaroon din po tayo ng anxiety dahil mahina po ang daloy ng dugo sa ating brain. Nagiging mahina din ng oxygenation. Yun. So isa rin pong dirty blood syndrome ay ang inflammation or body aches. Yan, kasi 'di ba? Pag po tayo'y madumi na ang dugo, diyan na po lalabas ang iba't ibang sakit or mga inflammation. Inflammation is the general name of all disease. So, magkakaroon din po tayo ng slow healing ng ating mga sugat. Dahil nga po ang, 'di ba, yung ang dugo po, yun po yung kumbaga main factors na para mas madali po mag-heal ang ating sugat. So isa din po sa dirty blood syndrome ay ang pagkakaroon ng fatty liver. So bakit po tayo nagkakaroon ng fatty liver? Dahil na rin po sa mga kinakain po natin na mga fatty foods, na mga GMO, yan, na mga preservative, na mga synthetic na medicine, mga alcohol, napakaraming factors kaya po tayo nagkakaroon ng fatty liver. Nagkukulang din po ang pasok ng daloy ng dugo sa ating dito po sa ating pineal gland na naglalabas po ng adrenaline. So nagkakaroon din po tayo ng dark circles under eye o yung ano ba yun, yung ano po yun nga ba dark circles sa under eye nangingitim. So hindi po yan dahil kulang tayo sa tulog. Yan po ay isang dahilan po diyan ay ang mahina na rin po ang daloy ng dugo, lalo na po dyan sa parte ng ating mata. Kasi dyan po sa ating parte ng ating mata ay halos kasing, yung nerve po natin dyan ay kasing liit lang ng hibla ng ating buhok. So ganun po siya kanipis. Kaya ngayon, pag malapot po ang ating dugo ay yun, nagkakaroon po tayo ng dark circles sa ating under eye. Yun. So, matanong ko lang po kayo, di ba? Everyday, di ba, nagtututbrush tayo 3 times a day, naliligo tayo. Pero ang tanong po dyan, mula po ba ng pagkabata tayo, nilinis po ba natin ang ating dugo? Meron po bang nasabi sa atin ng mga doktor, o kailangan mo nang linisin ang dugo mo? Di ba? Wala naman po, di ba? Yun. So, ito pong ipapakilala ko sa inyong produkto ay number 1 po sa pagdating sa paglinis ng dugo. So, akin po ipinapakilala sa inyo ang Infinite 9 product, ang Red Pine Needle Oil from South Korea po. Yan. So, ito pong Red Pine Needle tree ay doon lang po siya nabubuhay sa growing in a deep wild sa pinakamataas na parte ng kabuntukan po ng Korea. In highest elevation na talagang wala po siya talagang any pollution. Ganun po siya kalinis. Hindi po siya
nabubuhay sa ibang lugar na hindi po malinis ang hangin. So, ito nga pong, ang kanya pong scientific name ay Pinus densiflora. Yon. So, ito pong Pinus densiflora, nandyan na po yan, no? Halos nasa 4,000 years na po siya na ginagamit as treatment ng atin pong mga ano pa, mga ninuno ng mga ninuno nating mga emperor, mga empress. So, at kaya po niyang i-treat ang nasa 100 different health issues. So, yun po ang tanong. No? So, bakit kaya po niyang i-treat or i-prevent ang 100 different health issues? So, ito po. Ang manufacturing plant, yan po, nakapunta na po dyan ang ating pong CAO, si Doktora, na-inspect na po niya, na ganun po siya kalinis. Ito pong manufacturing plant ay about nasa 4 hours daw po from Seoul, Korea. Yun, from dun sa location po ng ano. From Seoul, Korea, from the manufacturer, nasa 4 hours po na travel. Yun. Then, so, ito pong Pinus densiflora ay na-extract po niya dun sa leaves na to, or also known as the Korean red pine tree. So, it has the ability daw po to lower high blood pressure and blood cholesterol. It helps to strengthen the heart and arteries and clogged veins, and it is also an excellent anti-fatigue medicine. So, ni-revered na rin daw po ito ni Hippocrates, na one of the father of the Western medicine, as a strong cleanser and therapeutic aid. So, red pine capsule. So, ito pong red pine capsule na to ay halos bago po sila makagawa ng capsule na to, kailangan po nila ng 6 na kilo ng red pine needle leaves. Na ito pong red pine needle leaves na to, kailangan po ang edad nito at least nasa 100 to 200 years old na po. Ganun na po siya ka-matured bago po siya i-extract. So, ganun po siya talaga kung hindi po siya basta-basta. Tapos yun nga po, ito pong mga red pine tree na ito ay dun lang po talaga siya nabubuhay sa kabundukan na ito. Mismong ang anak po ng may-ari nang dumating dito noong November, ang nagsabi sa amin na dun lang po nabubuhay ang mga punong ito sa lugar ng kabundukan ng iyon po, sa pinakamataas na kabundukan ng Korea. Yan. So, red pine needle oil, saan po ba siya magaling? Siya po ay magaling na blood cleanser, pang anti-diabetic, antimicrobial, anti-hypertensive, strong anti-inflammatory, para antiviral, antifungal, antioxidant, anti-atherosclerosis, anti-cancer, liver health, anti-aging, and antibacterial. So gusto ko lang po ito po kasi yung isa sa mahirap pong halos lahat tayo na hindi natin namamalayan na nagkakaroon po tayo ng ganito na bara sa ating mga ugat. So ito po nga, pag nagkaroon na po tayo ng bara sa ating ugat at dahil po sa ating unhealthy po ng mga kinakain natin, yan po yung talagang pag nagkaroon ka na ng ganyan, para sa Western medicine ay hindi po yan ganun-ganun kadaling alisin. Kailangan po yan talaga ng angioplasty, na alam na po naman natin na talagang napakamahal po ng ganyang procedure, hindi po basta-basta. So, ito po sa red pine needle oil na talaga pong maipagmamalaki natin na kayang-kaya po niyang tanggalin ang mga bara-bara sa ating po mga blood vessel. So, ito pong about the red pine needle ay talagang na 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 nalagay na po siya sa mga literature. Ang effective, so nandiyan po siya, nakasulat po siya dyan. So, may US patent din po siya, pinag-aralan po siya sa US para hindi po maging bias. Pinadala po ng company ang red pine sa US para po pag-aralan. So, patented po siya in US and patented po siya sa European patent. So, yung pong EP 1013-278-8A1, pag sinearch nyo po yan sa Google, makikita nyo po yan, lalabas po yan. Tapos napakakapal po niyan. So, may isa nga akong doktor na nagkwento na nung pinaprint nga daw po niya yan, talagang napakakapal. Tapos talagang na-amaze daw po siya sa ganda ng produktong ito. Kaya itong doktor na to talagang, ito po yung talagang nire-recommend niya sa kanyang sa mga patient po niya.
Yan. So, ito nga po ang nasusulat po ng pinag-aralan po ng FDA. So, maganda po siya sa mga stroke and other mga mga kapansanan, may mga handicap. Yan po yung mga pwede sa may arthritis, sprains, yan may mga high blood pressure, high cholesterol, yan stomach pains, yan napakarami po niyang matutulungan na kung ano man po ang ating karamdaman. So, yan po, ang pine needle ay tinawag po siyang treasure of human health. Deserve niya daw po ang label na ito dahil sa ability niya to lower high blood pressure and blood cholesterol, and it helps to strengthen the heart and arteries. And it also an excellent antioxidant and anti-fatigue medicine. So, it helps to increase blood circulation and prevent blood clotting. So, napaka-importante po niyan, yung blood clotting. So, gusto ko rin pong ma-address dito yung lalong-lalo na po sa mga nagpabakuna, di ba? Yun. So, ngayon nga po, marami nga po tayong naririnig na bigla-bigla na lang pong tutumba, yun, di ba? Dahil yung spike protein na itinusok po sa kanila, talagang ngayon po lumalabas. So, para maiwasan po natin yung mga ganong pangyayari, inaano ko po na at least mag-take po kayo ng red pine needle. Malaki po ang maitutulong sa inyo. Yan. So, ang red pine needle oil, so it helps para mga patient na dating mga may insulin, ngayon po'y wala na pong insulin, hindi na nag-insulin. So, para po sa may mga high blood pressure. So, yun nga po, isa ko rin pong sa natutunan kay Sir Alan, yung nga pong sa Western medicine, di ba? Ang, ang, ang inaano lang po nun ay kumbaga yung hindi po tinitreat doon kung bakit nagkakaroon ng yung ulan, parang nakasalok lang po, ginagawa lang pang salok, hindi tinitreat kung bakit ba nagkakaroon ng high blood pressure. Yan. So ito po ay yun mismo ang ititreat niya. Bakit nagkakaroon ng high blood pressure? So magaling din po siya sa mga skin ailments. No? So help to lower high blood pressure and blood cholesterol. So help increase blood circulation and prevent blood clotting. Yan, napaka-importante po niyan kasi hindi po natin alam na meron na po para tayong mga bara-bara sa ating blood vessels, di ba? Kaya napaka-importante po na linisin po natin ang ating dugo. So, it strengthen blood vessel and detoxify the body. So, sa dami po ng content ng produktong ito, ay kayang-kaya po niyang linisin ng ating pong katawan. And it is an excellent antioxidant and anti-fatigue supplement. So, can cure din po ng mga malignant tumor. Marami na po kaming mga talagang malalala na po yung mga cancer na gumaling because of this. And continuous intake of red pine needle with exercise, it can keep your life young with anti-aging effect. Yun. So, ang benefits po ng taking red pine needle oil, so vitamin nutrients, yun ang natural, no artificial chemical or preservative. Purong-puro po siya talaga. So 20 times pong more antioxidant than vitamin C and E. Increase energy and dramatic reduction of fatigue. So pinapalakas po niya at binubus ang ating immune system. And enhance ang blood circulation and prevent blood clotting. So blood clotting can lead to stroke. Yan po ang number one cause of death sa Pilipinas, di ba? Mga na-stroke po. Kayang-kaya win ang mga na iyon, di ba? Bakit? So, ito po yung pinaka-main reason why. Dahil ang red pine needle oil ay nagko-contains po siya ng halos 300 essential nutrients. So, yun nga po yung nasabi ni Kuya Alanas, in the plant kingdom, bihira po ang nagko-contain ng ganyan. Kasi ang isa po sa pinakamataas na nag-contain ng nasa 100 po yun ay ang wheatgrass, next ay ang malunggay, nasa 90 plus po ang nutrients. Pero ito po talaga ay 300 essential nutrients. So, kaya po talagang
it isa po siya talagang miracle of nature. Talagang gift from God po. Kaya dapat talaga natin siyang pasalamatan ng Panginoon. At sa panahon pong ito, in our lifetime, ay nakarating po itong red pine needle oil na to sa Pilipinas. Kaya wag po nating sayangin ang pagkakataon na ito pong red pine na to ay maraming maitutulong sa ating katawan po na to treat all mga ating mga karamdaman. So yan po yung mga ilan nilalaman na nutrients ng ano. Ilan lang po yan, hindi po nailabas lahat. But kung gusto niyo pong makita, yan, sabi nga po ni Doktora, pwede niyo pong silipin, nasa opisina po lahat ng content po ng 300 essential nutrients. So ang gusto ko lang pong i-highlight dito yung pycnogenol. So ito nga pong pycnogenol, pag sinearch niyo po yan online, ayan po yung yun nga, kinuwento nga po ni Kuya Alan na nung time na may suspected po siya na meron po siyang stroke, pwede siyang ma-stroke. So nag-search siya dahil may iniinom siyang time na yon na supplement pero ganun pa rin po ang pakiramdam niya. So nag-search siya online na ano ba yung pinaka magaling na patanggal ng wara sa mga ating blood vessels. So ito po yung lumabas, pycnogenol. So kaya itong pycnogenol na ito, napakalakhay po ang content nitong red pine needle na may pycnogenol na magtatanggal po ng mga bara-bara sa ating mga blood vessels. Yeah. So ito po yung isa sa nilalaman na nutrients ng ating red pine needle oil, ang terpene. So ang terpene po ay napakahalaga po nito at bihirang makita po ito sa ibang mga ano po herbs or sa mga ibang halaman. So when human absorb terpene, it stimulates the blood vessel walls to promote the circulation of the blood and activates body function very well. So ang terpene daw po ay napakagaling po niya na para sa mga inflammatory disease like yung mga bukol, yan, napakagaling niya sa mga bara-bara, sa mga kung ano-anong mga sakit natin sa katawan, kayang-kaya po niya. At yun nga po, yung isa nga pong kayang ayusin ng terpene na yung atherosclerosis. So yun po yung bara-bara natin sa ating ugat. So yan, terpene lang po ang katapat niyan. Hindi na po tayo kailangan gumastos pa ng napakalaking pera. Yan para lang po tanggalin or linisin ang ating dugo. Use on chronic disorders such as obesity, diabetes, hypertension, and vascular conditions. Yan. So, ang isa pa po pala content nito ng red pine ay ang rutin. So, ang rutin po ay top-rated po yan sa anti-inflammatory. So, di ba, ang lahat po ng pagkakasakit ay nagsisimula nga po sa inflammation. So, lahat po ng inflammation, yan, basta nagsisimula po yan sa ITs, ES, and IS, yun po ay mga ano po yan. Dahil nagsisimula po yan dahil po sa dumi ng dugo. So yan, katulad ng meningitis, tuberculosis, liver cirrhosis, meningitis, yun lahat po ng may mga IS, ITs, ITS, lahat po yan ay dahil nagkakaroon po tayo ng ganon dahil sa dumi ng dugo. So ito pong routine ay napakagaling po niya, top-rated pagdating sa mga inflammatory. Yun. So ini-increase din po niya ang collagen production, pinapight niya as magaling siyang fight aging. Yun. So nilo-lower din po niya ang ating cholesterol, in-increase ang vitamin C absorptions, so help prevent stroke and heart attack. So tinitreat din po niya ang osteoporosis. So essential amino acid. Napakaganda po ng produktong ito sapagkat meron po itong halos nasa 29 different kinds of essential amino acids. So talagang napakarami po nitong magagawa sa ating katawan kasi napaka-importante po nitong amino acid pagdating po sa ating katawan. So why we need amino acids? So para po sa muscle building, para repair po ng organs, ang heart, liver, at ang pancreas. So nire-regulate rin po niya ang hormones, ang insulin, cortisol, adrenaline, and HGH. Para din po yan sa hair, skin, and nails. Para sa testosterone, estrogen, and progesterone. Para sa reproductive organ po natin. Para po yan sa blood, enzymes, and cholesterol. Pang weight loss din po siya, ang amino acid. Para din po siya sa memory and learning. Yan, para din po siya sa mga
para sa brain, yung may mga karamdaman sa brain, yan, magaling din po siya. So, para sa neurotransmitters, serotonin, endorphins, and dopamine, melatonin, and GABA. Yun po yung ilan sa mga nilalaman po ng red pine needle oil. So, isa pa po sa noticeable na nilalaman po itong nitric oxide. So, nitric oxide is produced naturally by human. Meron po tayo nito. Pero, human body and is one of the most important molecule for blood vessel health. Bakit po? Kasi ito pong nitric oxide, ito po yung nagbubuka ng ating po mga blood vessel. So kaya nga po 'di ba pag meron kang hypertension, meron binibigay sa atin na gamot na pangbuka ng ating mga blood vessel o yung tinatawag na vasodilator para po bumuka para at least mas madaling makadalo yung dugo. So ito po natural na merong nitric oxide ang red pine needle oil po. So red pine needle oil is a gift from God. Why? Dahil bihira po tayong makakakita ng ganitong um, plant na merong 300 essential nutrients. Kaya masasabi po natin gift from God. Kaya wag po natin aksayahin, mahalin po natin to at tangkilikin at i-share po natin sa ating mga kaibigan, mga kakilala. Yung So, treasure of human health. So, ang gusto ko lang pong i-point out dito is treasure of human health. Bakit? Di ba, example ko lang po dito, di ba, ang iPhone. Di ba, pag ang iPhone po na nasira, dadalhin po natin sa iPhone store, di ba? O yung kunyari, yung mga Nokia, di ba? Sa Nokia store natin o yung mga ibang kagamitan natin, kung ano man ang brand doon natin sa service center niya, ipapagawa. So bilang tao, sa tingin niyo po, pag nagkakasakit po ang tao, sino po dapat ang gagamot sa atin? Tao po ba or ang Panginoon? So di ba ang Panginoon po? So siya po ang nakakaalam kung ano yung dapat na makakatulong sa atin. Kaya nga po, ibinigay niya itong red pine needle oil sa atin na alam niya na makakatulong. Yan. Nasusulat din po yan sa Bible na use herb for your medicinal treatment. Nakasulat din po sa Bible yun. So, yan po ay secret din to longevity. Kung gusto po niyong humaba ang inyong buhay, mag-take po kayo ng red pine needle oil. So, food of the gods. So, nung time po ng mga emperor at empress, ito po ay kinukonsume na po nila to para po humaba po ang kanilang buhay. Yun. So, kaya napakaswerte po natin sa biro mo 4,000 years na po siyang ginagamit. But in this our lifetime, nakarating po ito ngayon dito sa Pilipinas. Kaya napakaswerte po natin. Kaya mahalin po natin itong produktong ito at i-share po natin sa ating mga kakilala. So, red pine needle oil, so as early as the Han Dynasty or 16th century. Ito po ay nakasulat na sa Book of Imperial Medicine na lahat po ng mga ginagamit ng mga emperor nakasulat po dyan. So, in-state nga po doon that the red pine has a specific function in curing and prevention of disease and infection. Yun, nasusulat po yan sa the Book of Imperial Medicine. Oil, pag po tayo nagte-take nito, at least ang mangyayari pa i-detoxify po niya or tatanggalin po niya ang mga toxin dito sa ating katawan. So habang pong nagte-take po tayo niyan, makakaramdam po tayo ng mga healing reaction. So the more toxins po ng ating katawan, the more na healing reaction ang ating mararamdaman. Pero wag po kayong matatakot, basta inom lang po kayo ng maligamgam na tubig, magpahinga, at inhale-exhale lang po. Kasi hanggat parang po yung bahay ng bubuyog na parang hanggat may nakikita siyang hindi tama, hindi po siya titigil na mailabas niya po yung mga toxin. Ganun po. So, yan. So, body recovery reaction symptom, yan po yung ating mararamdaman. Pwede tayong magkaroon ng joint or muscle pain, diarrhea, extreme fatigue, cramps, headache, yung mga pains, arthritis, insomnia, yan, sinus congestion. Yan po yung ating mararamdaman. Pero, kumbaga, yun nga, isa nga po sa sinabi ni Kuya Manny na ayun, kumbaga malala din po yung kanya naging karamdaman before. Dito lang po siya, sa dami po niya na inom ng mga supplement, ay dito lang po siya nakakita na talagang yung kanyang healing reaction po ay talagang dire-diretso. Tapos kung saan po kayo talaga may problema, doon nyo po mararamdaman yung mga healing reaction. Katulad po yung kasamahan po namin dito, dahil may mga bara nga po
siya sa ulo at dito po sa puso may diferensya po siya. Talagang nararamdaman niya po yung kanyang dito sa right na ulo niya na talagang may gumagapang. At dito po sa kanyang puso na talagang kinakalkal. Then yung kanya pong mata ay ano rin po, bulag din po. Talagang nararamdaman po niya na parang may buhangin. So, ganun po talaga magtrabaho ang red pine needle o talagang mararamdaman po natin. So, di ba hindi katulad sa gamot kahit napakarami na nating gamot na nainom, di ba? Wala tayong nararamdaman na kahit ano. So, pag ganun wala kang nararamdaman na kahit ano, ibig sabihin walang ginagawa sa katawan natin, di ba? Kasi wala tayong nararamdaman na healing reaction. So, kaya pag may nararamdaman tayong ganyan, okay lang po yan, wag po kayong matatakot. So, tips for dealing ng body reaction. So, isipin lang po natin, nasa progress po tayo in healing. So, inom lang po tayo ng mga pure alkaline ionized water. Magpahinga lang, relax as much as possible. Ah, mag-exercise po tayo and lots of sunshine, magpa-araw din po. So, inhale, exhale, tapos gumamit po tayo ng meron po tayong aromatherapy oils para sa mga masasakit na katawan. Nandiyan po ang Refuwa, Amazing Herbs at Touch of Pine at Touch of Gold. Yan po ang mga ilan sa mga produkto din ng ating company. Mabibili nyo po yan sa ating company sa Alabang. Then, avoid refined or processed food. Stop po muna tayo. Ang kainin lang po natin ay mga gulay lang muna, isda, ganon, white meat. Then don't increase the dose of red pine needle oil. Kung sa tingin nyo po na talagang grabe na po yung nararamdaman nyo, wag po nyong taasan yung dosage, babaan nyo lang po muna. Then, pero wag nyo pong tatanggalin. Yan, nandyan lang po. So remember why you are going through the healing process ay dahil po tinatanggal niya yung mga toxin sa ating katawan. Wag po kayong matatakot. So, ang progress po kasi ng pag-detoxify ng ating katawan is hindi po siya magic, hindi siya abrupt. So, ang red pine po ah, maganda po siyang i-take 30 minutes before meal. So, yan, every day kung 3 times a day man po kayo magte-take, at least 30 minutes before meal po. Kung kayo man po ay merong mine-maintain na mga gamot, so after po na lang nyo iinumin after meal. So, ganyan po karami yung toxin sa ating katawan, no, sa unang picture. So, in 3 to 6 weeks, so tinitriggers na po niya all toxins to come out sa ating katawan. In 2 months, then ini-start na po niya expel ang toxins sa ating katawan. So, in 3 months po, it slowly decrease the toxin in size and number. Umuunti na po yan. So, in 4 months, yan, nababawasan na po, decreasing na ang more toxin, and 5 to 6 months until they are all gone. So, kaya at least ang pag-take po nito ay recommended po namin ay at least 6 months. So, ang isa nga pong dyan na tinanong ko rin na, yun, si Ate Cora, nung tinanong ko silang mag-asawa po, tinanong ko sila, ilan ang mine-maintain nila araw-araw. Sabi nila po, tig-isa lang sila. Ganon, di ba? Pero, nung sila po ay nagpa-check kasi meron pong bioresonance imaging si doktora. So from una po na talagang marami silang health issues, then after na mga ilang buwan na nagtitake, problema nila ay nawala. 'Di ba? So ganun po siya kagaling. Kumbaga, in one capsule dala na po niya lahat. Hindi na po natin katulad ng iba na iba-iba po yung iinumin natin, 'di ba? Marami. So ito, isang piraso na lang po ng capsule, talagang dala na po niya lahat ng mga problema natin sa ating katawan. Yan. Matipid po siya. So, will I experience all of this? So, magdedepende po yan sa amount of toxins sa inyong katawan. So, pag nararamdaman nyo po yan, so congratulations, you're on your way to healing. So, thank you so much in the Philippines office. Okay, Thank you po. napagaling naman. Okay, I'm